Hello po. Magandang hapon. Ngayon ay February 24, araw ng Huwebes. Bukas ay Biyernes, holiday. Pero kahit holiday bukas, tuloy po ang ginagawa naming prayer meeting sa aming community, Immaculate Conception Parish Charismatic Community. Tuloy po ang aming prayer meeting at muli ay inaanyayahan ko kayo na makadalo kung wala naman kayong ginagawa o may oras kayong pwedeng maibigay sa Panginoon. Ang ulit po ang aming series of talk ay may main title, Scandalous Love of God. 2 Biyernes na ang nagdaan, meron pong 3 talk ang series. Ang unang talk, ang kanyang naging paksa ay tungkol sa hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. God's love that never fades. Yung ikalawang talk po na nakaraang Biyernes is yung main title o paksa ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos na nagbibigay hilom. Okay. Love that heals. At bukas po mangyayari ang third talk, final talk ng series, Scandalous Love of God, na ang main paksa naman is God's faithful love as better than life itself. Okay, hindi po ako magto-talk bukas. Share screen po muna ako. Hindi po ako magto-talk bukas. Okay. Ito po yung talk bukas. Ang magto-talk bukas is another lay preacher in the person of Sister Mayan P. Yung theme po bukas ng talk, Love that is better than life itself, ay may pinagbatayan. Ang pinagbatayan ay ang Salmo 63, Psalm 63, verse 3. Nakalagay doon, my lips praise you because your faithful love is better than life itself. Pinupuri ka ng aking bibig sapagkat ang tapat mong pag-ibig ay mas mabuti pa sa buhay. Hindi po ako magtotalk, pero magbigay tayo ng konti kong pananaw o idea tungkol dyan. Stop sharing na po ako. Okay, tungkol dyan. Kung sa akin itatanong, why God's faithful love is better than life itself? Una, ang sagot ko dyan, because kung ikukumpara natin ang ating buhay sa pag-ibig ng Diyos, ang buhay natin ay fragile. Anong fragile? How do you say fragile in Filipino? Fragile, parang babasagin, madaling masira, kung hindi mapag-iingatan o nasisira dulot ng iba't ibang di magagandang sitwasyon o pagkakataon. Di natin sigurado ang bukas. Isa pa yun, life is uncertain, but God's love is certain. Sigurado ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Ano man ang mangyari, tapat ang Diyos sa kanyang pag-ibig na hindi siya nagbabago para sa atin. Kahit gaano kalalim ang ating kasalanan, mananatiling tapat ang pag-ibig ng Diyos, making it as better than our life itself. Ang buhay natin, sabi nga ng kanta, yung lumang kanta, mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay hindi natin tiho, di natin alam ang bukas. At manalig labis sana tayo, ang Diyos siyang pag-asa ng mundo. Nung nakaraang February 23,
Yan ay nadaanan sa unang pagbasa sa pagdiriwang ng misa, first reading mula sa kay Santiago sa Bagong Tipan, Kabanata 4, mga talata 1 hanggang 17. Okay. Anong sinasabi doon sa James 4, 1 to 17? Puntahan na natin, wag na tayong pumunta doon sa simula, doon sa 4:1. Talunan natin hanggang 11. Santiago, Kabanata 4, talata 11 hanggang 12. Oh, I'm sorry. Hindi pala talata 11. Okay. Talata 13 pala. Talata 13. Santiago, Kabanata 4, talata 13 hanggang 16. Ito nakalagay. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok. Umis. Ang buhay niyo'y parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama. So parang sinasabi, anumang pagyayabang sa buhay ay di maganda sapagkat di natin alam ang buhay. Sa mga Muslim, laging bukang bibig nila yan. Inshallah. Okay. Bukas, mag-celebrate tayo ng birthday mo. Tayo ay kakain ng marami. Tayo ay magdiriwang. Tayo ay magkakantahan. Tayo ay magsasayawan. Inshallah. Kung loloobin ng Diyos. Ang mga Muslim, inshallah, kung loloobin ng Diyos. Alam ko yan kasi may co-teacher ako, Muslim. May mga post siya, pag-post niya, kasama ng asawa niya, Facebook friend ko rin, sabi niya, inshallah, kung loloobin ng Diyos. Sa paggawa ng bahay, okay. Kakaroon ng magandang bahay, bagong bahay, inshallah. Magtagumpay sa trabaho, magkaroon ng success, inshallah. Okay, kung loloobin ng Diyos. So ito rin ay makikita natin sa ating Biblia, sa salita ng Diyos. Doon nga, Santiago, Kabanata 4, talata 13. Huwag magmalaki tungkol sa buhay at sa bukas. Dahil hindi natin sigurado ang bukas. Hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usak lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Talagang sabi ng kanta, totoo yun, mahiwaga ang buhay ng tao. So muli, isang imbitasyon sa inyo, sana po'y kung may panahon kayo o may ibibigay na panahon, kayo po'y makadalo upang mapalalim pa ang pag-unawa at pagkilala sa Diyos upang higit pa natin siyang hindi lang makilala, kundi higit pang maibig at higit pang mapaglingkuran. Tuloy ang series ng main theme, God's love is scandalous. God's love as scandalous. Nung nakaraan sabi ko scandalous kasi unusual. Pero another thing, it is
it is scandalous because it is radical. Radical, katulad din nung nakaraan, ano ba reading nung nakaraan? Yung gospel noong February 20, Sunday, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, 27 hanggang 38. Ito naman ay tungkol sa pag-ibig sa kaaway. O, di ba? Radical. Kaaway mo, iibigin mo. Pero anong sabi doon? Love your enemies. Do good to those who hate you. Kakaiba. Unusual again at extreme. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Yun yung gospel nung February 20, Sunday, nung nakaraang linggo. So, scandalous kasi, again, not only unusual, but radical. Yung radical is mas malalim pa sa karaniwang pakahulugan. Okay? Sabi, love begets love. So, gusto mong ibigin ka, magbigay ka at magpakita ng pag-ibig. Pero ito, sa gospel na nakaraang linggo, kahit kaaway mo na hindi ka na ginagawa ng mabuti, pakitaan mo pa rin ng mabuti at pag-ibig. So again and again, ini-invite ko po kayo, sana po kayo makadalo. Tomorrow na po yan, ipopost ko ang link sa aking Facebook timeline na pwede nyong makita, tapos pwede nyong ma-click, tapos it will lead you directly doon sa prayer meeting. Post ko po yan bukas, yung Zoom link, again, alas 7 po ng gabi, araw ng Biyernes, via Zoom. Maraming salamat po sa inyong lahat at paalam.